ito na guys yung main event. Alright, so ito na yung Daytona knurled bell. And tingnan nyo naman yung groove nito dito. Diagonal no? Yan sila yung naririnig kong feedback sa mga nakagamit na nito. Sobrang kapit daw, walang dragging. And may maririnig kang sipol. Tingnan natin guys kung maririnig natin yung sipol. Yun. May konting sipol na ako narinig Sana kuha sa mic. Alright. Mukhang makapit nga to guys. Excited na ako matesting to. Merong pinadala sa atin ng Daytona Philippines. Tara samahan nyo ako. Unbox natin. Tapos sabay kabit na rin kay ADV. Pero bago ko ipakita yung bago, share ko muna sa inyo yung mga current Daytona parts ko. Meron tayo nitong Daytona Super Stock Pulley. Yung guys, kung bibili kayo ng Daytona, dapat merong ganyan para siguradong legit. Ito rin pala yung part number na gamit natin for ADV 160. Meron din tayong Daytona na bell, pero ito yung ordinary lang yung smooth yung loob. Hindi pa ito yung knurled o grooved. Ito naman guys yung part number. And lastly, meron din tayo nitong Kevlar and carbon na clutch shoe. Ito yung sobrang kapit na clutch lining. Ito naman guys yung part number. Alam ko pang NMAX to pero pwede rin sa ADV 160. Tara guys, tingnan na natin kung ano yung mga bago nating Daytona goodies. Unahin na natin dito sa belt. Ito guys yung Ultra Drive. So sabi dito 20% longer life compared sa stock, 15% stronger din, and meron ding special groove for maximum flexibility. Sakto to, kasi stock belt pa rin yung gamit natin sa ADV. Ito yung stock guys, compare natin mamaya dito. And meron din tayong center spring, color white tong sa atin. Nakalagay dito 1000 RPM pala to. Pero meron din si Daytona ng 1200 RPM, tsaka 1500 RPM. Durable and long life. So sana hindi mabilis lumata tong center spring na to. Meron din tayong clutch spring, 1000 RPM din. Pero again sa mga racing o yung mga kargado yung makina, may 1200 RPM tsaka 1500 RPM. And ito naman yung bola. So maganda pala kay Daytona, by 3s yung bentahan nila nito. Kaya kung gusto mong mag-combine ng bigat, mas makakatipid ka dito kaysa kung bibili ka ng 6. Pero itong sa atin parehong 13 grams to. Susubukan kasi natin yung straight naman na 13. And dito ako excited guys. Tagal ko nang gusto matesting to Ito yung meron ng groove o knurled ang tawag. Nakalagay dito, design for racing. Sa sobrang kapit nito, ito yung sumisipol. Excited na ako marinig mamaya yung sipol. And meron pang isa dito. Ito yung Daytona Quick Throttle. Pero hindi muna natin ito ikakabit ngayon. Kuha rin muna tayo ng Daytona na slim switch para partner nito. Buksan na muna natin itong belt. So may Daytona branding dito. And nakalagay din dito Ultra Drive. Yung nakalagay dito DYT K1Z, part number yata to. Compare natin dito sa stock. Ito guys yung Daytona. Sa ilalim yung stock, parang same naman ang kapal no? Yung laki parang parehong-pareho lang naman. Pero pansin ko lang yung grooves nito, parang medyo mas maliit compare dito sa stock. Yan guys, side by side natin. Yung kanan yung Daytona, yung kaliwa yung stock. So tingnan natin mamaya kung may mararamdaman tayong improvement sa performance. Buksan naman natin itong mga bola. Maganda rin yung quality nitong bola. Kung mapapansin nyo parang may pasobra rin dito. Para hindi ko maskas tong inner part sa pulley. Yung nakalagay lang dito yung bigat, 13 grams. Ito na guys lahat ng bola. And nilalagay na natin yan dito sa Daytona Super Stock Pulley. Yan guys nakalagay dito Super Stock. Alright. Yung gagamitin ko pala dito tong Pitts Bike na ceramic pulley. Tapos tong stock na backplate. Wala kasing kasamang backplate tong Super Stock Pulley ng Daytona. Yan guys, goods na goods. Nilalagyan ko rin pala ng 0.5mm na tuning washer from Racing DNA. Yan guys, lagay na natin tong pulley. And dito ko sa labas nilalagay itong tuning washer. Yan, lagay na natin tong belt. And stock dry face rin pala yung gagamitin natin. Kasi walang kasama yung sa Daytona na pulley set. Pag nagkakabit kayo ng dry face, make sure na labas yung yung spline ng sigunyal. Pag hindi kasi nakalabas yan, tas mababaw yung kabit nyo ng nut, baka kumalas yan pag umaandar ka na. And ito yung gamit yung nut, Racing DNA din. Tas pinartneran ko ng speed tuner na offset washer. Tingnan nyo guys, para pasok yung nut. Yun ang maganda guys pag naka-offset washer ka. Pasok na pasok pa rin yung nut mo. So kahit mag-tuning washer ka, goods na goods pa rin. Sa torque drive side naman tayo. So gamitin natin tong stock na torque drive. And ito na guys yung Daytona natin na Kevlar and carbon clutch shoe.
Excited na ako matry ito. Na-partneran ng Knurled Bell. Dalhin lang natin tong center spring. So ito guys, 1000 RPM. Ganda rin ng puti no? Siyempre matigas pa ngayon yan. Pero malalaman natin kung goods ba talaga to once magamit na natin. Ito na guys yung main event. Alright, so ito na yung Daytona Knurled Bell. And tingnan nyo naman yung groove nito dito. Diagonal no? Yan sila yung naririnig kong feedback sa mga nakagamit na nito. Sobrang kapit daw, walang dragging. And may maririnig kang sipol. Compare pala natin dito sa luma akong Daytona Bell. Ito yung smooth lang yung loob. Pero sa labas magkamukha lang no? Sa loob mo lang makikita yung difference. Kabit ko lang muna tong spring guys. And hindi ko pala gagamitan ng torsion controller para maobserbahan muna natin yung performance ng ito lang. Compare ko lang pala yung ikot nitong center spring dito sa huling gamit natin dito sa NCY. Ito kasi baligtad yung ikot nito, pero itong Daytona yung yung normal na ikot. Huwag niyo lang kalimutang ilipat tong plastic collar. Yung guys, sukat na sukat naman yan. Alright guys, nakabit na natin. Kita na dito yung Daytona center spring. Pag magkakabit kayo ng belt, ipatong nyo muna tong belt dito sa sa clutch para mas madali nyo mabuka. Dito naman sa belt, naka-racing DNA pa rin tayo na nut. Pero flange type na to, may kasama ng washer. Palapatin na muna natin tong belt. Alright, so mukhang okay naman yung takbo no? Parang may konting pagpag lang, very minimal. Pero okay lang yan. Ang mahalaga yung takbo. Tingnan natin. Tingnan natin guys kung maririnig natin yung sipol. Yun, may konting sipol na ako narinig Sana kuha sa mic. Rinig niyo yung sipol? Alright. Mukhang makapit nga to guys. Excited na ako matesting to. Hassle, biglang umulan. Kumuha lang ako ng helmet Biglang bumuhos. Excited pa naman ako i-test ride sana to. So next time na natin i-test ride to, dito na muna natin sa garage testingin yung sipol. Sana dinig. Grabe, biglang buhos yung ulan. Pero so far, gusto ko yung take-off niya. Mukhang mahabang take-off dapat yata para marinig yung sipol. Hayaan nyo guys, pag gumanda yung panahon, test ride kagad natin to. And quick plugging lang din pala guys Kasi hanggang July 15 na lang yung 25% discount natin dito sa Ayochi. So yung mga interesado dyan, pwede pa kayong humabol. Yan sa mga hindi pa pala nakasubscribe, pa-click na lang ng subscribe button below. And like and share the video. So maraming salamat sa mga nanood ng video natin today. Abangan nyo next yung test ride nito. Kita-kits sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.